Kapatid, ipagpatuloy po natin yung pagtatanggol sa Ebanghelyo ni Pablo na kanyang talagang pinangangatuwiran sa isa pong promises in the Bible bilang illustration po, mga pangako, mayroon pong humigit kumulang 8,810 na promises sa buong Biblia. Sa lumang tipan po ay mayroong 7,706 at sa bagong tipan po ay mayroong 1,104 na magagandang pangako. At sa Deuteronomy 28 ay mayroon pong 133 pangako na ito po ay higit pa sa alinmang kabanata sa Biblia. Mga kapatid, nakaupo po tayo sa lugar na kung saan dapat tayong manindigan sa mga pangako. Ayon po kay Vance Havner, pagmamasid niya, yun nga po ang sabi niya, nakaupo tayo sa lugar kung saan dapat tayong manindigan sa pangako. Mga kapatid, sa buhay natin, alam natin maraming dumarating na discouragement. May mga problema tayo, may mga struggle tayo sa buhay, minsan may mga problema sa mga relasyon, sa pamilya, sa trabaho, sa hanap buhay. Pero bilang mananampalataya po, magandang makita po natin at maintindihan natin at panghawakan natin na napakaraming pangako sa Biblia. Dahil ang pangako ng salita ng Diyos, lalong pangako sa walang hanggang buhay, ay ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Ito ay magmomotivate sa atin sa likod ng maraming problema, tayo po ay makakapagpatuloy. Kailangan lang manghawak tayo dito. So mga kapatid, sabi nga natin, ang pangako ay isang inaasahan ng bawat tao. Ngunit, ang usapin diyan ay kung sino ba ang nangako. Ito ba ay pangako ng ating mahal sa buhay o pangako ng ating mga kaibigan o sino mang tao? Kung tao lang, pwede tayo pong mabigo. Tama? Pwede tayo mabigo kasi ang tao nagbabago eh. Ngunit mayroon nga pong pangako ang Biblia at nabanggit natin. At maliwanag po sa Biblia, ang nangako nito ay ang Diyos. Anong sinabi po sa Numbers 23, verse 19? Ang Diyos ay hindi tao, ni magsisinungalin man, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi tutuparin? Mga kapatid, ang patunay, napakarami pong pangako na natupad na. At marami pang pangako na hindi pa natutupad. So magandang tingnan natin ito. At sa binasa po ng ating MC, alam natin ang Galacia po ay nagsimula sa pagtawag ni Pablo sa mga Kristiyanong taga-Galacia na mahal niya na mga hangal. Nagsimula silang maniwala na dapat nilang sundin ang batas ni Moises upang mapabilang sa pamilya ng Diyos. Dito nga po, nagtanong si Pablo, ibinigay ba ng Diyos ang kanyang espiritu sa kanila nang may dakilang kapangyarihan pagkatapos nilang manampalataya o pagkatapos nilang gawin ang mga gawa ng kautusan? Yan po yung tanong ni Pablo. Pero maliwanag po, dumating ang Espiritu bilang tugon sa kanilang pananampalataya. Si Abraham din po ay pinahayag ng Diyos na matuwid bilang tugon sa kanyang pananampalataya. Maliwanag po yon. Iginit po ni Pablo ang pangako ng Diyos kay Abraham na ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Pangako po ito ng Diyos kay Abraham. Alam nyo, sa takdang panahon na ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay maliligtas.
tayo po ay mga hintil, hindi po tayo Hudyo. Nakaraang pangangaral po natin sa usapin na tinanggap na banal na espiritu sa mensahe natin, ang bawat mananampalataya ay may katibayan sa totoong kalagayan sa harapan ng Diyos dahil po sa kaloob na banal na espiritong siyang gumagabay sa kanila, sa atin. At binigyan natin ng pansin ang dalawang bagay, ang tinanggap na banal na espiritu sa pamamagitan ng pakikinig na may pananampalataya. Tingnan natin yun sa verse 5. Then, tinanggap ang banal na espiritu na mayroong kapangyarihan. So ngayong umaga mga kapatid, tingnan natin ang mga pagpapala na nagmula sa pangako ng Diyos kay Abraham. Ano ang magiging kaugnayan nito sa atin mga kapatid? Mayroon ba tayong pagpapala? Kung ano yung pagpapala na mayroon si Abraham? Pero maliwanag po, magandang tingnan natin, ang pag-usapan natin ngayong umaga, the blessing from the promise of God. Ang pagpapala mula sa pangako ng Diyos. Kasi pinag-usapan natin, napakaraming pangako na binanggit natin kanina, ang pagpapala mula sa pangako ng Diyos. Kaya ang mensahe ko po sa umagang ito mga kapatid, ang mga pagpapala mula sa pangako ng Diyos ay pagpapatunay na nagkaroon ng katuparan sa ating mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Kung ikaw ay mananampalataya, nagkaroon ito ng katuparan, itong pagpapalang ito. Pagpapala kay Abraham, nagkaroon na katuparan po ito sa inyo. Uulitin ko po ang mensahe natin. Ang mga pagpapala mula sa pangako ng Diyos ay pagpapatunay na nagkaroon ng katuparan sa ating mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. So dalawang bagay lamang po ang gusto kong sabihin. Pangakong pagpapala kasama ni Abraham. Verse 6 to 9. Promised blessing with Abraham. Then pangalawa po, pinagpala ang mga nasa ilalim ng sumpa. Verse 10 to 14. Blessed are those under the curse. So mga kapatid, tingnan natin. Pangakong pagpapala kasama ni Abraham. Pansinin ninyo ang binanggit po sa binasa ng ating MC. Unang-unang titingnan natin yan, pangako ng Diyos kay Abraham. God's promise to Abraham. Sabi po sa verse 6, kung paanong si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanyang katuwiran. Kaya't inyong nakita ang mga sumampalataya ay mga anak ni Abraham. At ang kasulatan na nakakaalam nung una pa man na aaring ganap ng Diyos ang hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinahayag ang ebanghelyo nung una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. 9. Kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. So kung tayo mananampalataya, kasama tayo doon sa pananampalataya ni Abraham, na yung pagpapalang tinanggap ni Abraham. Nangako ang Diyos na pagpapalain hindi lamang si Abraham. Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Kundi pagpapalain din niya ang lahat ng angkan sa lupa sa pamamagitan niya. At dito po sa Galatia, kung titingnan natin at madaan natin, verse 13 to 14, sinalaysay ni Pablo ang pagpapalang ito bilang pinagkaloob sa mga hintil sa pamamagitan ng gawang pagtubos ni Jesucristo sa krus. Mga kapatid, ang Diyos ay orihinal na nangako kay Abraham sa kanyang gagawing dakila ang patriarka. Bibigyan siya ng maraming inapo at gagawin siyang ahente kung saan ang lahat ng angkan sa mundo ay makakatagpo ng pagpapala, Hudyo and Gentiles. Ngayon po, si Pablo ay nagpapahayag ng isang radikal na idea. Ang bawat sumasampalataya sa Panginoon ay tinutukoy sa pananampalataya. Mga kapatid, sa pananampalataya ay mga anak ni Abraham.
Binanggit po yan sa verse 7. Sabi ng verse 7, kaya't inyong nakikita ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. Pero ang gusto kong tingnan natin dito, yung pangako ng Diyos kay Abraham. Napakahalaga po ng pananampalataya. Ang ibig sabihin ng mga anak dito, siyempre, ay mga spiritual na inapo. Tayo mga inapo na, kung tayo mga inapo na. Spiritual na inapo. Kabilang dito ang lahat ng tao, maging ang mga taong hindi Hudyo na kinikilala bilang mga hintil. Tayo yon. Alam natin, tayo mga hintil ay walang Diyos. Pero dahil po sa pangakong ito mula kay Abraham, tumanggap po tayo ng pagkakilala sa isang tunay na Diyos na kailanman hindi natin nakilala. Sa pamamagitan po yan ni Kristo. Paano nangyari ang mga bagay na ito? Sa madaling salita, kasama sa maraming anak ni Abraham, amang Abraham, ang lahat ng nagtitiwala kay Kristo, kung paano nangyari ang mga bagay na ito, si Abraham po, kung papansinin natin, ang layunin ni Pablo ay magbigay ng patunay sa kasulatan na inaaring ganap ng Diyos ang mga tao sa paano pong paraan. Pwedeng tumakbo ang isipan ng marami na hindi pa nakakaintindi. Hindi, gumawa ka lang ng mabuti. Sumunod ka lang sa kautusan ng Diyos. Ay pwede kang, maging kabahagi ni Abraham. So, alam natin, sa pamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa gawa ng kautusan. Binanggit na yan ng verse 8 to 9. Ganito pinakita ng lumang tipan pa lang na ang aaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, tulad ni Abraham, pinakita na po sa lumang tipan pa lang. Imagine sa verse 9, pansinin nyo yung verse 9. Tapos sa verse 9, o 8 muna, ang kasulatan ay nakakaalam ng una pa man na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Pansinin ninyo yung 8. Ipinahayag ang ebanghelyo nung una pa man kay Abraham. Hindi direktang binanggit dyan si Jesus Christ, pero yung gospel ay pinahayag na kay Abraham. Sapagkat binanggit po doon, naging matuwid sa harapan ng Diyos si Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong sasampalatayanan? Yung ebanghelyo na naging malinaw sa ating panahon ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang punto natin, ang bawat mananampalataya ay mga kabilang sa mga pangako ng Diyos kay Abraham, na ang kaganapan nito ay sa ginawa ni Kristo sa krus, na sa pamamagitan ng pananampalataya ay inaring ganap sa harapan ng Diyos ang mga hintil tulad ni Abraham. Nagkomento po si Martin Luther. Pakinggan po ninyo sa talata ngayon. Tayo rin, kung tayo'y napalaya mula sa ating mga kasalanan at naging ligtas, ay dapat panghawakan ang nagpapawalang sala at pagliligtas ni Kristo na maunawa na si Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan niya si Kristo ay pinagpala. Sabi pa niya, ang pagpapalaya mula sa parusa at kapangyarihan ng ating mga kasalanan ay ang una sa mga pagpapalang Abrahamic na ating tinatamasa kung tayo'y magtitiwala kay Jesus, sapagkat tayo rin ay magiging tagapagmana ng isang mabuting lupain na kinabibilangan hindi lamang ang Kanaan kundi isang bagong langit, isang bagong lupa kung saan nananahan ang katuwiran. Wow! Yun po. Tagapagmana tayo ng bagong lupa, bagong langit. At binanggit yan ni Pedro, chapter 3, verse 13, ngunit, ayon sa kanyang pangako na naman, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan.
So yung pagpapala kay Abraham, pangako ng Diyos na makakamit ng lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Panglang makikita natin dito, yung pagiging ama ni Abraham sa pananampalataya. Pinapakilala ni Pablo si Abraham dito dahil sinabi niya, yung mga huwad daw na mga guro, ang mga tao ay naging mga anak ni Abraham sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng paggawa ng kautusan. Yun po. Pero magandang hiramin natin yung Roma chapter 4 verse 13. Sabi po dito, sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin ang sanlibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanya sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya. Yun po yung binanggit dun sa Roma chapter 4 verse 13. Pagiging matuwid ng pananampalataya. Ibig sabihin, napakahalaga po ng pananampalataya bilang kasangkapan para matanggap natin ang pagpapawalang sala o pag-aaring ganap sa Diyos. Mahalaga po yung pagpapawalang sala. Gaya ng ating mga nakaraang pag-aaral, tayo po ay nasa ilalim na ng galit ng Diyos bilang makasalanan. Pero dahil kay Kristo, sa ating pagsampalataya sa ginawa sa niya sa krus ng Kalbaryo, tayo po na sumampalataya ay pawawalang sala, absuelto sa galit ng Diyos. Hindi na po tayo maparusahan, yun po ang napakahalaga. Kapalit naman noon ay ang paghihintay dun sa langit. Pangako yun ng Diyos. Tayo po'y ligtas by faith, but inaasahan natin ang bagong lupa at bagong langit, darating ang panahon. So mga kapatid, para maunawa natin itong Roma chapter 4 verse 13, dito pinakita pa ni Abraham ni Pablo na itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham bukod sa kautusan na ibinigay niya sa pamamagitan ni Moises at tinuro ng mga Hudyo na kailangang sundin ng mga tao ang kautusan para maligtas. Yun ang problema. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng kautusan hanggang sa daang-daang taon pagkatapos niyang bigyan ng katuwiran si Abraham. Linawin po natin ito mga kapatid. Ipinangako ng Diyos kay Abraham ang lupain ng Kanaan. Doon po sa chapter 15 ng Genesis verse 7 and 18. Kayo na lang po magbasa. Ito po'y dahil si Abraham ay naniwala sa Diyos. Ang pangako po ay ibinigay matagal na bago ibinigay ng Diyos ang kautusan para maintindihan natin. Ipinangako na po yun bago ibinigay ang kautusan. Nangako rin siya sa pamamagitan ni Abraham, buong mundo ay pagpapalain. Paano ito darating? Ang pagpapalang ito ay darating sa pamamagitan ng ina po ni Abraham na tinatawag na Misaya. Si Christ po yun. Makikita natin yan sa awit 2, awit 72, verse 5 to 11, then Matthew chapter 1, verse 1. So mga kapatid, ang Misaya at kasama niya ang lahat ng naniwala sa kanya, nilinaw ni Pablo sa taga-Roma na tagapagmana ng buong mundo. Verse 17 ng Roma chapter 8, then Hebrew chapter 1, verse 2. Kaya dito sa Galacia, argumento ng mga Judaizer ay pinabubulaanan ni Pablo. Bakit po? Ginamit ng mga Judaizer si Abraham para ipangatuwiran ang kanilang punto dahil siya ay hintil na tinawag ng Diyos mula sa paganismo upang maging ama ng mananampalataya. At binigyan din siya ng tanda ng pagtutuli. Sinabi yan, binasa kanina sa parol natin, na sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, verse 17, then chapter 17, Genesis chapter 12, 1 to 3, then chapter 17, verse 5, then verse 10 to 12. Binasa yan na kanina na ating MC. Ang pangalang Abram ay naging Abraham upang gawing ama ng maraming bansa. Yun ang tipan ng Diyos. Ngayon, pansinin ninyo, Genesis 17, verse 24, si Abraham ay 99 nang siya ay tuliin. Para makita natin, 99 years nung siya'y tuliin.
circumcised. Ngayon, kung si Abraham, isang hintil, ay ipinahayag na matuwid, ito yung katuwiran ng mga Judaizer Kung si Abraham, isang hintil, ay pinahayag na matuwid at ginawang Hudiyo sa pamamagitan ng pagtutuli, hindi ba dapat natuliin din ang mga hintil at gumawa ng mga gawa ng kautusan upang matamasa ang pagpapala ng tipan? Iyon ang kanilang argumento. Pero linawin po natin, ngayon, dito natin maunawa kung ang gustong sabihin ni Pablo, tulad ng inihayag niya, ang mga huwad na gurong ito, mga kapatid, ay nabigo po. Ano yung pagkabigo? Hindi nila nakita o hindi nila makita kung paano si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Yun po. Pinanggit po yan sa Genesis 15 verse 6. Maraming mga taong lumipas bago ang kanyang pagtutuli. Bakit po? Doon sa Genesis chapter 12 verse 4, si Abraham po ay 75 years nung umalis sa Haran. Nung tawagin ng Diyos, umalis ka dyan sa lugar na Ur, sa inyong lupain. At ikaw ay aking dadalhin sa lupang hindi mo nalalaman at ikaw ay aking pagpapalain. So magkaiba po, 75 years nung siya'y tawagin, then nung siya'y tuliin, ay 99 years na. Napakahalaga po, mga kapatid, ang pananampalataya. Ibig sabihin, nanampalataya mo na si Abraham bago siya natuli nung 99 years ago, di ba? Upang tayo mapawalang sala sa pamagitan lang ng pananampalataya at mapabilang sa mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Yung Asian Christian Commentary po, Bagong Tipan, Volume 8, page 37, kung paano po kahalaga ng pananampalataya. Ito ay ang pananampalataya higit sa lahat na nagbubunga ng kaugnayan kay Abraham. Gusto kong makita natin yung pangako ng Diyos kay Abraham na dahil sa ating pagsampalataya, yung tinamasan ni Abraham na pagpapawalang sala, kay Kristo Jesus, tinatamasa natin yung katuwiran. Mahalaga po ang mapawalang sala, binanggit ko na. Kasi para may alis tayo sa galit ng Diyos. Ang point natin, ang isang hintil, nung isang hintil pa si Abraham ay ipinahayag na matuwid sa mata ng Diyos, kaya ang mga gawa ng kautusan ni Moises ay walang bahagi sa ating pagbibigay katuwiran. Nilinaw na yan ng verse 7 hanggang 9. Kaya sa unang challenge ko po, mga kapatid, maliwanag ang pangako ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan ng pananampalataya ay pawawalang sala tayo sa harapan ng Diyos tulad ni Abraham, na siyang naging ama natin sa pananampalataya, na naging tagapagmana ayon sa pangako na tayong na kay Kristo ay mga binhi ni Abraham sa pananampalataya. Silipin natin yung verse 29. At kung kayo'y kay Kristo, take note, mananampalataya, na kay Kristo tayo. At kung tayo kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Siguro wala tayong mana dito sa lupa. Hindi ko alam. Sa inyong pamilya, sa inyong angkan. Pero grabe ang mamanahin natin. Pangako na yun ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin ang sinabi ni R.C. Sproul tungkol sa faith alone. Sa pagbibigay katuwiran, ang ating talaan ay hindi mababago. Ngunit ang ating pagkakasala, tiyak na mababago. Kasi ang Diyos ay ready magpatawad. Sino mang lumalapit sa Kanya, Kanyang patatawarin. Mula kay Eva at Adan, tayo ay makasalanan.
na ilagay na tayo sa galit ng Diyos. Ang totoo, laging nababanggit sa pulpito, deserve tayong mapunta sa kapahamakan. Pero but now, through Jesus Christ, ang ibanghelyong pinangaral noong pa kay Abraham, na tayong sumampalataya ay nakaugnay kay Abraham sa mga pagpapalang pangako ng Diyos na tinamasa ni Abraham na ngayon tinatamasa natin. Bakit? Binhi tayo ni Abraham sa pananampalataya. Pangalawa po, pinagpala ang mga nasa ilalim ng sumpa. Sabi po ng verse 10, muli kong babasahin. Sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. 11. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang aariing ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 12. Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ng bawat binibitay sa punong kahoy, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakaganda pong mga talata. Malinaw na po yun doon. Ang lahat ng naghahangad ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga utusan ay nasa ilalim pa rin ng sumpa. Yun ang malinaw. Kaya kung meron ditong nakikinig at ang isip niya gumawa ng mabuti, kailangan maging faithful ako sa kautusan, hindi ka mayaalis sa sumpa ng Diyos. Mananatili ka doon. Maliwanag ang sinabi ng kautusan, ang sino mang hindi sumusunod sa mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan ay sinumpa. Kung kayo ang tatanungin, tayo ba talaga nakasunod sa kautusan? Hindi . Si Christ lang ang perpektong nakasunod. Ang argumento ni Pablo laban sa mga Judaizer na hindi naunawa na ang kautusan daw ay paraan ng kaligtasan. Kung ganito, ang kanilang pagkaunawa, ito ay magdudulot lamang ng sumpa na binanggit sa verse 10. Upang lubos nating maunawa ng argumento ni Pablo, may mga talata sa lumang tipan na magpapatunay po sa mga Judaizer na ito na hindi tapat sa pagtuturo ng lumang tipan gaya ng kanilang inaangkin. Yung binanggit sa verse 10 na binasa natin kanina, tingnan natin doon sa Deuteronomy 27 verse 26. Sumpain ang bawat isa na hindi nagpapatuloy sa paggawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Sa lumang tipan, sinabi na yon, sumpain ang hindi sumusunod sa kautusan. Malinaw na walang ganap na makasusunod sa kautusan, binanggit ko na kanina. Kaya't lahat ay nasa ilalim ng sumpa ng batas ng kautusan. Ay malinaw sa ating unang magulang na bumagsak sa kasalanan, ano yung sumpa sa kanila? Kamatayan! Kaya ang kautusan ay hindi maaaring magbigay buhay at kaligtasan sa mga tao. Kamatayan lamang ang magagawa nito. Ang point natin, ang mga nasa ilalim ng sumpa ng batas ay makakahanap lamang ng buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Sino yung pangako ng Diyos? Na nung pa sa lumang tipan ay iniwala na darating ang Panginoon tagapagligtas, ang Misaya. Si Kristo na ating tagapagligtas.
Sabi ng verse 11, ulitin ko yung verse 11, ngayon ay maliwanag na walang sino mang aaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Tila alam ito ni Pablo, kaya kaya niyang ipangatuwiran itong kanyang pinaglalaban na ebanghelyo. Sabi sa Habakuk 2:4, ganun sabi, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Sabihin po mga kapatid, ang buhay, sabi ni Pablo, ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pagtatamo ng pabor. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Mga kapatid, araw-araw ang taong matuwid ay nakakahanap ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. We are living by faith. Kasi believers ka. Mabubuhay tayo sa pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Kapag mayroon kang problema, balikan mo mga pangako ng Diyos. Humarap ka sa Diyos. Alamin mo ang kanyang mga pangako, higit na pangako. Ang katuparan ng kaluwalhatian pagdating ng panahon. Gaano man kabigat ang problema, tila parang isang nakainom ka ng isang gamot na tila ang dali ng paglipas ng nararamdaman mo sa problema. Mabuhay tayo sa pananampalataya. Ang point natin, pagkatapos matanggap ng isang makasalanan ng buhay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, mabubuhay siya ngayon sa pananampalataya na may pagsunod sa kautusan. Iyon ang baliktad. Binanggit na natin sa nakaraang pangaral, hindi tayo susunod sa kautusan para maligtas. Ang kabaliktaran nito, kaya tayo susunod dahil ito ay bunga ng pagliligtas ng Diyos. Mayroon na tayong buhay. Dati tayong patay sa kasalanan. Patay sa espiritual. Binuhay tayo ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Nagkaroon ka ng kamalayan sa pagiging makasalanan, then ikaw ay nagkaroon ng pagsampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Ang sabi po ng verse 12, subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, take note, ang gumagawa ng mga yon ay mabubuhay sa mga yon. So, pansinin natin, para maintindihan natin, yung Leviticus chapter 18 verse 5, para maging malinaw sa sinasabi ni Pablo, ang taong gumagawa ng mga bagay na ito ay mabubuhay sa mga ito. Iyon. Kung sa pagsunod sa kautusan, doon ka mabubuhay, tila hindi ka makakamit ng pabor ng Diyos. Sinasabi ng Diyos ang mga tao na kung sila ay mamumuhay ng tapat, magtitiwala at sumusunod, sila po ay lalago sa buhay at pagpapabanal. Yung konteksto po na ipinapalagay ng Leviticus chapter 18 verse 5, ang pananampalataya nangangahugan lamang na ang tunay na pananampalataya, ang uri na nagbibigay buhay at paglago sa kaligtasan, ito ay masunuring pananampalataya. O, para mas maintindihan natin, pananampalatayang nagbubunga ng pagsunod. Pero kung ikaw ay mabubuhay sa pagsunod sa kautusan na hiwalay yung para mapaboran ka ng Diyos, para maligtas, may problema. Sabi natin kanina, nilalagay ka nananatili ka sa sumpa ng Diyos. Para pabulaanan ng gurong ito, waring mali ang paggamit ng mga Judaizer sa Leviticus 18 verse 5. Kasi mabubuhay daw yung gumagawa, yung patuloy na sumusunod sa kautusan. Para ituro ang pagsunod sa batas na sinasabi nila, yun nga, na magbubunga ng kaligtasan. Pagdidiin po natin mga kapatid, itinutuon po ni Pablo ang kanilang maling pagbabasa sa Leviticus 18 verse 5. Laban po ito sa malinaw na pahayag ng Habakuk chapter 2 verse 4 na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang pangatuwiran dito na kung ihiwalay natin ang kautusan sa pananampalataya at gagamitin ang kautusan bilang paraan ng kaligtasan, ano po ang masusumpungan? Ano masumpungan ng tao? Ano masumpungan natin?
ang sumpa at kamatayan. So, yung verse 13, malinaw po. Para makita natin, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat ibinitay sa punong kahoy. So, dito malinaw na sinasabi ni Pablo, mga kapatid, Deuteronomy 21 verse 23, sumpain ang bawat isa na binitay sa isang puno. Alam nyo, nung panahon ng mga Romano, na talagang yung mga binibitay, nung panahon yun, isang malaking kahiyan. Pero dito po, pinapakita ni Pablo, ibinitin si Jesus sa isang puno. Bakit po? Bakit siya ibinitin sa isang puno? Malaking kahiyan yun. Kaya nga doon sa Hebrew, chapter 13, kung di ako nagkakamali, napuntahan natin siya sa labas na pinahirapan siya, kahiyan, tinanggap niya yung kahiyan. Kapalit po noon, sabi ng verse 13, ibinitin siya sa puno, kinuha ang sumpa, yung sumpa sa mga makasalanan, sumpa ng kautusan para sa atin. Di ba natin nakikita yun, mga kapatid? Di ba natin nakikita yun na napakabuti ng Diyos? Tayo po ay nasa ilalim na ng sumpa, di ba? Pero dumating si Christ. Siya ang kumuha ng ating sumpa. Ito ang nagliligtas sa atin. Ito ang nagligtas sa atin mula sa sumpa ng batas. Na nagbigay ng daan sa atin na matagpuan ang tunay na buhay. Kung talagang nilagay natin ang ating pananampalataya sa gawaing pagbabayad sala ni Kristo sa kanyang buhay at sa kanyang sinumpang kamatayan, doon naganap ang pagtubos sa atin, na hinango tayo sa ilalim ng sumpa, sa ilalim ng galit ng Diyos, mga kapatid. Sipin po natin yon. Ayon kay Pablo, tinubos niya tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sa mga Hintil. Sapagkat nasusulat, ang bawat binibitay sa punong kahoy, sumpain ang bawat binibitay mo. Ang point natin, mga kapatid, ang tunay na katubusan natin sa ilalim ng sumpa ay si Kristo lamang. Paliwanag na hindi po sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Panghuling pangatuwiran ni Pablo sa verse 14, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga Hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, ang pagnanais para sa ating ikabubuti ay higit pa sa kanyang pagnanais na maiwasan ang paghatol at kamatayan sa krus. Higit pa yon. Dapat tayo paparusahan talaga eh. Pero alam natin, inako yun ni Kristo. Ngayon, lahat ng mananampalataya kay Kristo ay tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Lahat ng nakay Kristo ay wala na sa kahatulan. Uulitin ko yung binanggit ko kanina. Pinakamahalaga po yun sa buhay natin. Maaaring hindi ko alam o sino mang tao nakaranas magkaroon ng kaso dito sa mundo
Pero mabigat ang kaso natin sa harapan ng Diyos kasi ang kapalit noon, walang hanggang kaparusahan. Dinidescribe ng Biblia kung paano napakahirap na lumangoy sa naglalagablab na asopre. Grabe ang degree ng pagpaparusa. But now, through Jesus Christ, mga kapatid, siya yung ibanghelyong pinangaral kay Abraham. Tayo po ay tinubos, wala na tayo sa katulan. At sila ay tagapagmana ng pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham. At ang matindi dito, mga kapatid, ang pangakong espiritu na tinanggap natin, tayong mga hintil, ang espiritu ng pag-aampon. Ang tunay na anak ng Diyos ay si Christ. Pero tayo adopted son lang. Inampun lang tayo. Pagiging anak ng Diyos at ang espiritu ng Diyos upang patunayan ang ating pagiging anak, ang espiritu ng Diyos na nagpatuto. Romans chapter 8, I think. Basahin na lang ninyo mula 15 hanggang 16. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Mahalaga po ang pananampalataya. At ang pananampalataya ay saan ba magmumula? Pakikinig pa rin ng Ebanghelyo, like Abraham. Pinangaral sa kanya nung una ang Ebanghelyo. Siya'y sumampalataya, kaya binilang siyang matuwid. Pinawalang sala, dahil siya'y makasalanan din. Tulad natin. Kaya, kung ako ay may kinakausap dito na ngayon lang nakadalo at wala talaga siyang relasyon kay Kristo o hindi niya nakilala kay Kristo, gusto kong ipaalala sa bawat isa, mula kay Eva at Adan, makasalanan tayong lahat. Kasama ka doon kung ako ay may kinakausap na ngayon lang nakadalo. At ang matindi dito, ang totoo, na ilagay ka sa ilalim ng galit ng Diyos. Nasa kaparusahan ka. Deserve ka doon kasi makasalanan. Kaya kinakausap kita ngayon. Kung paanong si Abraham nangako ang Diyos at siya'y sumampalataya sa Ebanghelyong pinahayag sa kanya at siya'y itinuring na matuwid, pinawalang sala, ikaw ipawawalang sala din. Lumapit ka lang kay Kristo sapagkat si Kristo ay nag-aanyaya. Ito ang oras ng kaligtasan. Lumapit ka kay Kristo. Dahil nag-aanyaya ang Biblia, sumampalataya ka kay Kristo. Magsisi ka ng kasalanan. Sapagkat pinag-uutos sa lahat ng tao na magsisi sa kasalanan. Napakahalaga po, ang kamatay ni Kristo, inako niya yung sumpa na nasa atin. Siya'y naging sumpa nung ibitay sa punong kahoy. So, lumapit ka kay Kristo upang matamasa mo yung pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapawalang sala, katuwiran, mula sa pananampalataya kay Kristo, maranasan mo. Mahalaga yun. Dahil kung nabubuhay ka ngayon sa sarili mo, pwedeng maunlad ang buhay mo, pwedeng kilala ka, o pwedeng masaya ang buhay mo dito sa mundo, marami kang kaibigan. O pwede namang naghihirap ka rin, marami kang problema. Pero iba, yung masumpungan mo ang Panginoon dahil magiging kasama mo siya. Kung mayroon ka mang problema, magiging kaagapay mo siya. Pero ang pinakahigit doon, pinakahihigit-higit sa lahat, yung imaligtas ang iyong kaluluwa. Dahil useless ang lahat ng bagay, anumang katayuan mo sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, etc. O anumang kalagayan mo dito sa mundo, kapag hindi naligtas ang iyong kaluluwa, all things is vanity. Walang saysay. Bakit?
Lahat tayo ay lilisan dito sa mundong ito. Kanya-kanya lang panahon. Si Brother Lito na ating kapatid, miyembro ng Christ Redeemed Church, dumating ang takda niya. Lahat nakatakda na eh. Pero mga kapatid, pag-isipan mo kung ako may kinakausap dito, pag nilay-nilayan mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa lahat ng bagay na pinag-uusapan natin tungkol sa pagpapala mula sa pangako ng Diyos, pangakong pagpapala kasama ni Abraham. At ang mananampalataya na tinubos sa ilalim ng sumpa ay pinagpala sa pamagitan ni Kristong pinako sa krus na naganap ang pagpapala mula kay Abraham, yung pagiging matuwid. Na ang pagpapala ni Abraham, yun ay ang pagbibigay katuwiran at ang kapatawaran ng kasalanan kasama ng lahat ng iba pang mga pagpapalang bunga nito, tulad ng kapayapaan sa Diyos. Kapayapaan sa Diyos na hindi ka nahatulan. Spiritual na buhay. Ngayon, buhay ka na sa spiritual, mabubuhay ka para sa Panginoon. Walang hanggang kaluwalhatian, ito yung pinakamahalaga. Susuko ka ba sa dinanas o sa dinadanas mo ngayon? Di ko alam kung nabibigatan ka na sa buhay. Di ko alam kung marami kang problema. Diyos lang nakakaalam. Pero sa likod noon, napakahalaga na mayroon kang pag-asa, mayroon kang pangako mula sa Diyos. Na ito yung magmo-motivate sa iyo para harapin mo ang mga hamon sa buhay. Magpapatuloy ka kahit anong hirap. Bakit? May pangakong walang hanggang kaluwalhatian. Higit sa lahat, yung mapayapa ka sa harapan ng Diyos. Panatag ka, dumating ang time, hindi ka nahahatulan. Mabubuhay ka ngayon sa espiritual, pakilala kay Kristo. Yun po ang mahalaga. Hindi ka dapat madaig ng mga problema. Gaya ni Pablo, yun daw kapighatian niya, Romans 8, chapter 8, verse 18. Yung kasalukuyang kapighatian na dinadanas ni Pablo, hindi raw may kukumpara sa kaluwalhatiang mapapasa atin. Tiyak po yun. Dahil ginawa na po ni Kristo. Siya na po ang bunga ng unang muling pagkabuhay, di ba? Kaya nga, mula sa pasimula, nilayo na ng Diyos na ang kaligtasan ay dapat sa pamagitan ng pananampalataya, hindi kailanman inaasahan na sino mang kaluluwa ng tao naaring ganap sa pamagitan ng gawa ng batas. Nilinaw natin pa, inuulit-ulit natin yan. Kasi baka nga mayroong kaisipan na ganun. So sa ating mga mananampalataya, kung tayo kay Kristo, tayo nga ay mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Verse 29. Ngayon, kung tayo mga binhi ni Abraham sa pananampalataya, siya ang ating ama, maging tulad tayo niya na nung panahon yon, nabuhay siya sa pananampalataya. Gusto kong i-quote yung kay Martin Luther na mahamon tayo sa sinabi niya, ang tunay, buhay na pananampalataya na itinanim ng banal na espiritu sa puso ay hindi maaring maging tamad. Hello, mga Kristiyano, mga mananampalataya, huwag tayong pabayang Kristiyano. Huwag tayong tamad sa buhay natin sa pananampalataya. Ang daming kaparaan ng biyaya. I-apply natin sa buhay yan. Pagsamba, fellowship, pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Uy, kay kukumustahin ko, gaano ka naglalaan ng panahon sa bagay na yan. Patawarin tayo ng Diyos kung tayo nagkukulang dyan. Maging masigasig tayong lahat sa buhay pananampalataya. Unto God all the glory. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito na binigay niyo sa amin. Pinaunawa po ninyo mga bagay-bagay na dapat naming maintindihan. Panginoon, patawarin niyo kami. Minsan, nananaig ang aming sarili.
Hindi namin minsan makita yung kabutihan mo. Na minsan pinagpapalit namin, Ama, yung gusto ng aming sarili. Patawarin niyo kami, Ama. Kami po bilang mananampalataya, tulungan niyo po kami na patuloy kaming lumakad sa katuwiran mo. Dahil yung katuwiran mo, biyaya lang naman sa amin eh. Dapat nga po, Ama, kami parusahan mo na eh. Pero dahil kayo po ang aming Ama na nakilala namin na mahabagin at mapagbiyaya, kaya ngayon pa lang, Panginoon, sa buong buhay namin, tulungan niyo po kami, i-sustain niyo po kami ng inyong biyaya na kami makapagpatuloy. At kung kayo po ay may kinakausap ngayon sa umagang ito, katagpuin po ng inyong kahabagan na sila po ay maligtas. Sila po ay katagpuin mo. Kahabagan po ninyo. Patuloy ninyong ipaunawa sa kanila ang ginawa po ninyong pagsasakripisyo sa krus. Na kayo na lahat ang umako, Ama, para kami po ay maabswelto sa inyong galit na hinihingi ng batas. Salamat po, Ama. Purihin po kayo. Kaya sa umagang ito, sinasamba ka namin. Pinapasalamatan ka namin dahil napakabuti mo, dahil patuloy niyo pong pinapaunawa sa amin. Pinapakita niyo sa amin bilang mananampalataya na inaalagaan niyo po kami. Kinikare niyo po kami dahil ayaw po niyo kaming manatili sa paglulupaypay, manatili sa pagbagsak, kundi kami magpatuloy na tumingin lamang kami sa inyo. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Mabuhay kami sa pananampalataya na mayroong pagsunod sa inyong hinihingi na kalooban para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.